Thank you, Lord. Hallelujah. Sa mapagpala pong umaga sa inyong mga kapatid, lalo higit sa ating Diyos na buhay. Amen. Bigyan nga po natin ang the best na clap offering natin. Overflowing po tayo ngayon. Ngayon, purihin po ang Diyos. Sa Diyos po ang pagpuri. Sa umaga po ito, hindi tayo lumapit sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Father God, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, at sa tulong ng Gabay Santo Espiritu, narito kami, Lord, nagkapikon sa iyong pangalan ng pagpuri, nagpapasalamat that you have given us the opportunity, Lord, sa oras ito ng kami makapunta sa iyong presensya. To your grace and mercy, thank you, Lord, sa oras ito, sa mga kapatiran, narito upang makakinig ng iyong salita, and we thank you. And we ask the Holy Spirit to guide us, Lord, sa oras ito. Turuan kami sa katotohanan, sa salita, na magbibigay kalakasan sa bawat isa. And magiging paglago namin spiritually. Lord, we ask this in the name of your Son, Jesus Christ, our Savior. Amen. Amen. Hallelujah. Handa na po ba tayong lahat? Amen. Amen. Kung kayo po ay mayroong Bible, makipuklat po kayo sa Matthew 11. Sabi po sa Matthew 11, sermon series on Matthew 11, verse 28 to 30. Sabi po dito, sa ESV version, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." Verse 30, "For my yoke is easy, and my burden is light." Amen. Amen. Muli po natin basahin, makibasa po kayo. Amen po. Start po rin tayo sa 28. 1, 2, 3, go. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Amen. My yoke is easy and my burden is light. Amen. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita sa umagang ito. Amen. Amen. Muli po sa mapagpalang umaga sa inyong mga kapatid, nandito po ang ating bishop, ang ating mga kapatiran. Amen. Sa umaga po ito, pag-usapan po natin is the heart of Jesus. The heart of Jesus. Sabi po dito sa Matthew 11 na come to me, sabi po ng ating Lord Jesus, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." And 29, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest." Gentle and lowly heart, and you will find rest for your souls. Verse 30, "For my yoke is easy, and my burden is light." Amen. So, basahin po natin ang meaning ng yoke sa Bible. Una-una po, doon tayo sa negative side. Yoke po is, or pangatok sa Tagalog, it represents bondage or slavery. Sabi nga po sa Deuteronomy 28 verse 48, ang Diyos po ay nag-warn sa Israel that if they disobey Him, He will put a yoke of iron on their neck. This means they will be enslaved by their enemies. Yun po yung negative side ng being yoke. So doon naman po tayo sa positive side. In New Testament, Jesus used the image of yoke
in describing between the relationship between himself and his followers. He said, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul." Ano po ba yung nag-represent sa yoke? What is yoke in the Bible? So yung yoke po is representing, ito pa yung itsura ng yoke. Amen? Ang pamatok po na ginagamit. Yan. Yan po, nakasuot na sa hayop. Yan po yung itsura ng yoke. Ginagamit po yan pag-farm, araro, to plow, and to push cart para hindi mahirapan. So, kasi pag isa lang, yung bigat ng pag-aararo at yung pagpupush ng cart is mahirap. Kaya po, dalawa po yung represent ng yoke. Di ba po yung describe ni Jesus? Kaya nga sabi po ni Christ, "Take my yoke upon you." Dahil yung yoke po na is binabanggit ni Christ is easy, not simple, but good. Yoke is represent teamwork, cooperation, discipleship, and love and service. Love and service. So bakit po kaya? Dahil po sa panahon po ni Jesus Christ, ang mga Israel po, makikita niya na nahihirapan dahil sila ay bondage of law ng mga Pharisees. Kaya sinabihan sila ni Christ na, "Come to me, all of you who are heavily laden, and take my yoke upon you." So sa atin po, Christ, kung tayo po ay nabibigit ang lubha, anuman yung yoke na yan dinadala natin, sickness, confusion, na nagdudulot sa atin ng parang mapaniwala tayo, problems, ilapit natin kay Christ. Dahil po, ang pamatok ni Christ is easy. Tutulungan niya tayo. He will set us free from the oppressed, from the bondage of yoke, of slavery, of sin. Amen. Amen. Question is, who do you want to be yoked? Do you want to be yoked from sin? Or do you want to be yoked from the power of God, our Lord Jesus Christ? Free with everything. Ito, doon na po tayo sa may kakayanan. Amen? Makayanan, maligtas yung ating kaluluwa. Na kahit gaano pa kadumi ang ating kasalanan, hindi siya doon nakatingin. Ang nais lang niya ay lumapit tayo sa Kanya and learn from Him. Jesus declared that His yoke and easy, and the word easy doesn't imply sinful, but it is good. Amen? Sabi ni Jesus, take the yoke. Let me disciple you. I'll bear the weight of your burden. My yoke is good, and you will find rest and companionship in our labor together.
Hallelujah. So, introduction po yan. Ang ating pong outline is the heart of Jesus. Kasi nga po, sabi dyan, take my yoke upon you and learn from me. Ano po ba yung pwede natin matutunan? Yung yoke na yun na binabanggit ni Jesus. Ano yung pwede nating makita dito? Yung characteristic ng ating Lord Jesus Christ. Kaya po yung sermon po natin is the heart of Jesus. Some of the characteristic of Jesus, yung puso niya, ay pag-aaralan po natin. Una-una po, the compassionate heart of Jesus. Sabi po sa Matthew 9:36, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So si Jesus Christ po, na makita niya yung mga tao, he was deeply moved, empathy. Kasi nakita nila, parang nagalag, walang nag-aaruga, walang shepherd sa kanila. So, dito po, makikita natin, our Lord Jesus Christ have compassionate. So, you can also apply this sa ating buhay. Dahil we are here to learn from our Lord Jesus Christ. And number one, yan po, we have to have compassion in our, not just ourselves, but to others. So number two po, una-una, the compassionate heart of Jesus. Number two po is the humble heart of Jesus. Sabi po sa scriptures, Philippians 2, verse 5 to 8, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Jesus, despite of being a God, He humbled Himself, being a servant. He laid down His life even sa kanyang kamatayan. Ano po yung nakita natin doon? He obeyed what the Father in heaven na ibinigay sa kanya, yung kalooban. At wala makakapantay nun. Amen? Kaya kanyang ibibigay ang kanyang buhay para sa lahat ng tao. So we must practice humility in our daily lives by being humble ourselves. Like Jesus, even in the death, He humbled and He obeyed God. Amen? At yan po yung pangatlong point po natin. The obedient heart of Jesus. Ang reference po natin ay sa John 6:38. Sabi po sa John 6:38, for I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of who has sent me. Jesus has the total obedience on the will of the Father. Kaya po mahirap po sa atin. Simpleng utos lang. Nahihirapan na tayo ng sumunod. Pag inutusan ng magulang, wait lang. In due days natin, mga pasaway days. Kaya ating Panginoong Hesus, siya ay lumaki at lumago na sumusunod sa kalooban ng Father. Even in His death, He obeyed the Father.
Amen? The heart of Jesus, una, the compassionate heart of Jesus. Number 2, the humble heart of Jesus. And number 3, the obedient heart of Jesus. And number 4, the forgiving heart of Jesus. Ang reference po natin ay sa Luke 23 verse 34. Sabi po dito, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Sa inyo po mga kapatid, ang ating Panginoon Jesus nakapako na. Pero siya ay nanalangin pa rin para sa mga tao na nag-persecute sa Kanya, ay hinihingi niya ng tawad. For they do not know what they are doing. The forgiving heart of Jesus. Amen. Isa sa atin, tayong mga Kristiyano, sa simpleng bagay lang, ang hirap magpatawad, lalo na pag tayo nadadala ng ating emosyon. Simpleng problema na pwede pag-usapan na maayos, ay nadadaan pa sa napapalaki. Maliit lang yung problema, napapalaki pa na napapalaki. Ano nangyayari? Nagkakaroon ng distraction sa loob ng pamilya, in relationship, even in church na nangyayari. Kailangan lang po natin makita natin yun, ma-oversee natin na hindi natin alam. Nagiging way na pala yan ang kaaway para tayo ay ma-distract. Lalo na ikaw ay anak ng Diyos. Amen po ba? So, we always have a forgiving heart of Jesus. Kahit pag gaano yung kasalanan mo, pinatawad ka ng ating Diyos. Gaano pa yung kapatid mo na yan na simple lang yung problema. Kasalanan, eh hindi pa mapatawad. Jesus forgive us. At tayo, maging mapagpatawad din tayo. Kasi unang-una tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya po tayo rin, ano mang kasinong gusto na lang problema yan, forgive. And give it to our Lord. Ang Diyos ay mahaba ang kanyang grace para sa atin and mercy. Amen po. Next po, the loving heart of Jesus. John 15, verse 13. Sabi po dito, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Amen? Jesus demonstrated His love by giving His life to the cross. At walang makakapantay nun. Walang makakapantay nun. Wala, kahit sino. Then, isang beses lang na mangyayari yun. How can we show Christ-like love in our lives? Paano natin may papakita yun? Sabi nga ni Christ, love one another. Amen? Not hate one another, kundi love one another. Because our Father in heaven, our Lord Jesus Christ, loved us even in our darkest hour in our life na tayo ay nasa hulog na ng kamatayan. Hindi na tayo tungo sa kaliwanagan at inalis tayo sa bondage ng kasalanan. Totally free.
because of the love of our Father. And number 6, bilis ko, no? Simple lang po, para huwag na nating pahirapan pa yung sarili natin. Kasi ang Holy Spirit po, na nasa ating kalagitnaan, ang siyang magtuturo sa atin. Amen? At number 6 po, the prayerful heart of Jesus. The scripture reference po natin is Mark 1:35. Sabi po dito, very early in the morning while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Ate po, Panginoon, wala pang araw. Umakit na. Sa bundok para manalangin. Solitary place. Para humingi ng gabay at kalakasan sa ating Ama. So we must practice also to have a prayerful life. Dahil kapag pag-ising natin, nauna ang prayer, papasalamat natin sa Diyos, yung ways natin whole day will be easier, better, lalo na kapag inunan natin ang ating Diyos. Na tayo ay kapag harian ng Diyos, yung things nating binig na gusto natin, bibigay ng Panginoon. Kahit hindi mo hinihingi, pusa niya yung bibigay yan. Dahil ang ating Diyos ay makapangyarihan. Nothing is impossible to Him. Gumagawa siya ng kaparaanan na hindi natin nababatid. Hindi sa ating kapatid na nag-testimony kanina, di ba? Sister Amir. Hindi naman siya ang kumilos ang Diyos Amen? Alam puno ng kanyang pangailangan. Ang Diyos pa din Bakit po? Dahil yung faith niya, yung hope niya is in the Lord Jesus Christ. And I know, kayo din po mga kapatid. Amen? Dahil kayo rin po ay anak ng Diyos. And whatever you ask in the name of our Lord Jesus Christ, He will give it to you. If your motive is right and according to His will. Kapag kayong hihingi natin ay pang sarili lang. Amen? Humingi ka ng kagalingan sa ating Panginoon, pero yung puso mo ba? Did you search your heart? Kahit gano'n na nilalapit, hinihingi po ng prayer request. Pero kung hindi naman kalooban ng Diyos, dahil may tinuturo pa ang Diyos sa'yo, ay walang mangyayari kahit anong prayer mo. Walang kapangyarihan ang power ng prayer. Bakit po? Ang kapangyarihan lamang po ay nasa ating Diyos. Ang prayer po is tinuturo sa atin kung paano tayo maging humble sa ating sarili. Mga kapatid, nagpe-prayer ka, yung ego mo ay napakataas na. Amen? Sino po nanalangin dito? Pagbuti lang. Kaya nga po, Jesus has a prayerful heart. Bakit po? Pinapakita sa atin, sabi ni Jesus, take my yoke upon me and learn from me. My yoke is easy. It will burden. Yung burden natin, it will. Mapapagaan niya. Dahil may katawag tayo, di ba ako yung yoke, yung itsura ko ng yoke is 2. Eh, kung ano nangyayari sa buhay po natin ng mga tao, eh yung according to His will lang nangyayari. Kaya yung nangyayari, yung problema niya, hindi ma-solusyonan kasi yung will niya ang nasusunod, hindi yung will ng Father. Kaya sabi ni Jesus, take my yoke.
and learn from me. I will disciple you. Kaya po, we have to have a mind of Christ. Huwag yung sarili lang natin. Huwag yung sarili natin. We must have a compassion with others. Hindi natin bibigyan ng bahala ka din. Lumalapit sa iyo yung tao, ignore mo lang. Ang ating Panginoon Jesus nang makita niya yung mga tao, nahabag siya, deeply empathy. How much more pa yung mga tao na yan na nasa labas. At lalong gilid mga kapatid. Kaya mga kapatid, prayer is teaching us to be humble always. Have a humility. We must strive to adapt the characteristic of His heart in our own lives. Dahil kapatid, kapag nangyayari po yan, yung salita ng Diyos na sinishare namin sa inyo every Sunday, sa lahat po tayo nagkakatipon ng ating mga pastor, yung bunga ng salita ng Diyos is naghahari, nagbubunga sa inyo mga kapatid. Amen. Glory to God. Amen. Hallelujah. Sa dati, kaunti lang kayo, tingnan nyo kapatid. Ang dami nyo na ngayon. Hindi naman po yun sa dalangin ng tao. Ang Diyos mismo, ang kilos ng Diyos, ang nagdadala ng tao dito. Amen. Wala tayong kakayanan, wala tayong kapangyarihan, kundi ang ating Lord Jesus Christ lamang. Yes, the Father given Him the authority. Lahat po. As a daughter, as a son of God. Kaya po, kapag ang tayo nanalangin at ang Ama ay nakatingin sa atin, sino pong nakikita sa atin kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos? Makikita niya ang kanyang anak, ang Lord Jesus Christ sa buhay natin. Bakit po? Naisa sa pamuhay natin kung ano yung inhabilin ng ating Panginoong Jesus. Naisa sa pamuhay natin kung ano yung ways like Christ, mind ng Christ sa buhay natin. Pero ang mga tao ay pinipili pa rin ang world. Ang karangyaan. Aanin natin ang karangyaan. O ang kaluluwa naman natin ay hindi ligtas. Aanin natin ang mga talino, ang mga certificate. Eh kung ang soul naman natin ay hindi ligtas, hindi naman natin may share sa ating kapwa. Tell the word that Jesus saves. Ipakita natin, i-share natin na kung paano tayo ay nasa wala, nasa kadiliman. Eh ngayon tayo ay nasa liwanag. Amen. Napakabuti ng Diyos. Dahil tayo ay pinili, kayo ay pinili. Para saan po? Para yung paghahari ng Diyos ay ma-share natin, hindi lamang po dito, kundi sa labas. Hindi lang din sa kapitbahay natin. Ngayon, may ways na ang Panginoon. Ano po yun? Yung
yung cellphone gamitin natin as a way na i-share natin yung Word of God. Ay simply share sa ating mga kapamilya. Ngayon na, pwede na tayo mag-call. Dati pahirapan pa. Ano ang gating ways? Magsusulat ka sa sobre, papadala mo pa. Ngayon po, as time goes by, yung tech natin is nag-upgrade. Gamitin natin yung tech na yan para may share natin yung Word of God sa ating pamilya. At di lang po sa ating pamilya, sa ibang tao. Amen? Have a prayerful heart like Jesus. So let us emulate the heart of Jesus. Amen? Sabi ko sa 1 Peter 2:21, to this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Amen? You are called because Jesus suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. It is easy, not simple, but good. At hindi ka na nag-iisa, kapatid. Kaya huwag natin isipin na tayo nag-iisa. Sa anumang lakad natin, saan man tayo pumunta, Jesus is always with you. God is always with you. Nakakala natin sa problema dumarating sa atin, anong problema yan? Iniisip natin, bakit nangyayari sa akin to? Sinusunod ko naman ang utos ng Diyos. Gumagalang ako sa magulang ko. Gumagalang ako sa nakakatanda. Bakit nangyayari sa akin to? Bakit hindi ako gumagaling? Bakit ang hirap ko maghanap ng trabaho? Bakit hindi ako makapasa-pasa sa interview? Bakit lagi ko inaatlog? Kapag araw ng Sunday, kaantok-antok ba ako? Okay lang. Praise. Amen? Nagigising ko lang po yung natin. Diwa. Marami pa po tayo magtapos mga kapatid. Simple lang po. The heart of Jesus. Kaya sabi po ng ating Panginoon Jesus, come to me. Kanina po tayo lapit. Hindi po sa katabi nyo. Hindi po sa amin. Tama po ba? Eh, paano po pag inutos sa'yo ng Diyos lumapit sa kasa ganito, kapatid mo? Susunod ka ba? Amen? Kailangan we have to discern o to oversee yung talk na to sa ating Diyos ba ito o sa kaaway. Amen? Makakabuti ba ito o makakasama sa akin? We always must to seek the guidance of the Holy Spirit. Because the Holy Spirit will teach you in truth, in way, in our Lord Jesus Christ. Sino po magtutulong sa atin? Ang banal na Espiritu. Ang salita po ng Diyos, kung wala ang gabay ng Espiritu, wala po yan. Kahit gaano mo pa kabisado ang Bible, kahit gaano mo pa sinishare yan,
Kung hindi ka naman ginagabayan ng Santong Espiritu, wala kang kapangyarihan ng Diyos sa iyong salita. Walang manifestation. Pero kapag nauna ang ating Panginoong Hesus at ang gabay ng Espiritu Santo, just declaring one word of God in your life, it will manifest. It will bring fruit in your life. Dahil kapag nagtanim ka naman po, hindi naman agad tutubo yan, di ba po? Darating ang panahon, kailangan mo pa magdilig. Aalagaan mo pa, nilinisan mo, bago mo pa mabungkal. At bago siya tumubo at tumago at magkakabunga. Kaya ang plano ng tao ay magtanim. Isa lang ang tumubo. Dumating ang bagyo. Dumating ang unos. Ang tao na ito na nagtanim, ano nangyari? Nalalakot naman siya. Nag-a-attend siya every Sunday. Pero yung itinanim niya, dahil sa bagyo nasira. Bakit pa ako atin ng church? Bakit pa ako mag-pray? Eh yung pinakamamahal ko na puno, na tanim, ay nasira dahil sa bagyo. Eh yung bunga na yun, ay napakarami ng bunga. Hindi niya pa na-harvest. Eh ang plano ng Diyos ganito, nagpadala siya ng bagyo. Yung mga bunga na yan, sumabog sa ipakalapit niya. At dumating yung panahon, ang tumubo lahat. Amen? Ang plano niya, isa lang ang tumubo. Pero ang Diyos, ang plano niya, madami. So hindi natin, kahit anong plano natin sa ating buhay, kung hindi naman tayo ginagabay ng ating Panginoon, ng Holy Spirit, madali tayo matangay pagdating ang bagyo, ang unos. Kaya marami sa mga Kristiyano nagpa-backslide. Hindi na nakikita na oversee yung plano ng Diyos sa buhay nila. Kaya mga kapatid, yung dumadating na yan, ng mga pagsubok sa atin, kahit ano pa yan, unang-una, Jesus suffered for you. Bakit po? Para maalis tayo sa bondage ng kasalanan. Whatever bondage na umaalipin sa atin, nung tayo maliit pa, paglaki natin, nung tayo tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, tinanggap natin tagapagligtas, you are being set free from that bondage. Kaya po mga kapatid, we must repent, change our mind. Huwag natin balikan yung yoke of slavery, bumalik sa kung ano-anong layo ng mundo. Huwag natin sayangin yung kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos. Yung grace and mercy na pinagkaloob sa atin. Kaya sabi ng ating Panginoon Jesus, come to me. Kung ikaw ay nabibigyan ng lupa, lumapit ka sa akin. I will teach you and learn from me. My yoke is not easy. It's easy. It's not simple, but it's good for you. So, we have to strive to adopt the characteristic of our Lord Jesus Christ. Amen? We have to have a compassionate heart like Jesus, a humble heart, being humility, na kahit anong antas na yung ating naabot, we must always practice humble ourselves and being obedient to the will of the Father, and forgiving person like our Jesus Christ, and a loving heart. And yung last principle natin is maging prayerful
Amen? Yung prayer po, iyan po ang nagtuturo sa atin na maging humble tayo. Amen? Ang kapangyarihan po ay nagmumula sa Diyos. Ang kagalingan ay nagmumula sa Diyos. Ang lahat ng iyong problema sa buhay, ang solusyon ay ang Diyos. Ikaw ay lumapit sa Kanya, makipag-aralan ka sa Kanya, and learn what is the characteristic of Jesus Christ. Ano ba yung nilalaman ng Kanyang puso? Bakit niya ito ginagawa? Para saan? Makakabuti ba ito sa akin? O makakasama sa akin? Amen? Lumapit pa kayo kay Christ. Kayo ba ay na alin po? Napil na ba kayo ni Christ? Napaglapit na ba sa Panginoon? Napil na ba kayo? Kahit hindi pa kayo lumalapit sa ating Panginoon, yung love niya, yung grace niya, ay nandiyan pa rin sa atin. Dahil muna umaga pa lang, it always giving you the strength, life. Pag-isip pa lang natin. And we are thankful sa ating Diyos dahil tayo ay narito ngayon to remind us the characteristic of our Lord Jesus Christ must adapt to us. We have to have a mind of Christ in our life. Compassionate to others. Amen? Yung will ng Father ay masunod natin. Dahil sa 10 utos ng Diyos, isa lang ma-will mo. Wala na po yun. Kaya nga po, pinaisi na lang ng ating Lord Jesus Christ eh. Diba? Love the Lord your God and love your enemy. Not hate your enemy. Love your enemy. Love your neighbor. Kahit gaano pa yung ginagawa sa'yo na yung ano yung kalapit. Eh, ang Diyos po ay mabuti. Lapit mo sa Kanya. Kasi yung gawin ng Diyos yan. Makakasama mo yan dito sa loob ng church. Amen? Walang imposible sa ating Diyos. Dahil ang motive natin is mailapit ang tao sa ating Lord Jesus Christ. Hindi mataas ang ating sarili, kundi our Lord Jesus Christ. To glorify the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya nga po, Lord Jesus Christ po, ang pangalan ng verse natin eh. Hindi naman po Pastor Nick eh. Di ba po? No other name in heaven. Diba? Our Lord Jesus Christ po. Ang tinataas po ng church nito ay walang iba kundi ating Lord Jesus Christ. Amen? Kaya po yung mga nangyayari sa atin, kilos po ng Diyos yan. Napakita natin na buhay ang church. Amen? Kumikilos ang church. Nagbubunga ang church. Lumalago ang church spiritually. Dahil po kumikilos ang Diyos. Dahil nakikita niya na tayo nagkakaisa. We have compassion to others. We are humbling ourselves. We are praying for one another. Amen? Yung love na ipinapakita ng Diyos sa atin, pinapakita natin sa iba. Kaya nalulugod ang Diyos. Yung mga pinaghihirapan ng ating mga pastor ay nagbubunga. Amen? Wala nga po yung mga bata eh. Nasa labas na kasi pag pumasok yan. Kaya po, we are overflowing. Amen? Kaya purihin po ang Diyos dahil ang Diyos po ay mabuti sa atin. Amen? So ito po ang ating
mensahe ko ngayon, we must strive to adapt the characteristic of our Lord Jesus Christ. Mahaba po sa marami po tayong matututunan sa ating Panginoong Hesus. Pero yung sum lang po ang ating kinuha. Simple and easy. Amen? Yan po yung challenges. So yung challenges in following our Lord Jesus Christ. Unang-una po, kapag tayo sumusunod sa ating Panginoon, we are overcoming pride. Unang-una po yan. Dahil yung pride po ang kalaban ng tao talaga. Yung pride mo sa sarili mo. Ang pride of life natin, ano ba yan? Yung pinanghawakan mo. Yan yung na-overcome natin. Overcoming the pride, dealing with unforgiveness. Amen? Maintaining consistency. Sabi po sa Proverbs 16:8, ito po, overcoming pride. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Pride goes before destruction. A happy spirit before a fall. Amen. Cultivating humility and self-awareness. If we follow Jesus, we are overcoming our pride. In Matthew 6:14-15, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Amen. Dealing with unforgiveness. At yung pangatlo po, maintaining consistency. Sabi po sa Galatians 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Amen? Huwag tayong mamimagod. Huwag tayong magpamaya. Kundi will always spur one another. Amen? Consistent po. Yan po. If we strive, makikita po natin na kapag tayo sumusunod sa ating Panginoon Hesus, nandiyan po, we are overcome our pride, dealing with unforgiveness, at the consistency na tutuloy-tuloy sa buhay po natin. Amen? The will of the Father will always prevail for those who is always doing what Jesus Christ given us. Amen? Kaya po mga kapatid, tayo po ay manalangin sa oras na ito.